masaya tayo. Na-try mo na bang mag-treat or treat? Hindi pa. Pero kasi nung first time kong makakita or sumama sa mga nangyari dyan sa Session Road, yung Yes. Halloween costume party, parade, kung saan yung mga bata nga, nakakatuwa at may mga dala silang pumpkin na lalagyan kung saan yung mga kahit mga nanunood lang, hinihingaan talaga at may mga nagbibigay. Yun parang nakatuwa lang sa damdamin na ang saya lang na may mga ganun pa rin meron dito sa Baguio City, hindi lang sa ibang bansa. Actually ako hindi ko pa din natatry na mag-trick or treat. Never ko pang na-try. Kasi sa amin naman, pati sa Pangasinan, sa probinsya kasi namin, or sa amin dyan sa La Trinidad, ang pinakauso kasi sa amin, tagu-taguan or yung bomb stock, if you know that, alam ko yan. laro, yun yung uso sa amin. So, hindi naman kami ganong kabigatin at nasa village ang bahay para mag-trick or treat. Pero at least ngayon, meron na nag-i-evolve na siya yung mga bata nakikijoin na sa mga Halloween party. Ang dami-daming party ngayon, nakakatuwa. Sana isama nyo rin po kami. Tas, ito na po yung namin, yung inspo namin. Mag-asawa ba tayo ngayon? Bakit na mag-asawa? Hindi. Ano lang tayo. Talagang ikaw yung tumatakbo. Character ka. And ako, nag-pop lang talaga po yung blackheads ko. I'm really sorry because I cannot. Sorry po. Yeah. Bakit may pag-ganyan tayong music? Nanginginig na ako dito. Hindi ko alam kung nanginginig ba ako dahil madilim and yung background music, or feeling ko paglabas ko dito, bash ang maaabot ko. Or may tinatakbuhan ka lang. Ay, may tinatakbuhan ako. Namulto. Marami. Marami akong tinatakbuhan, pero at least, meron na, kung may tatakbuhan man ako, may hahanap-hanapin ako. Especially yung mga bulong, mag-isa tayo. Totoo. Yung bulong ng hangin o kwento ng bayan. Ano ang kwento sa likod ng aswang sa Capiz? Alamin natin yan dito sa Share Mo To. Sa puso ng Pilipinas, may kwento na paulit-ulit na binubulong. Kwento ng takot, misteryo, at ng nilalang na nagtatago sa dilim ng Capiz. Aswang, isa sa pinakatanyag at kinakatakutang nilalang sa ating mga alamat o kwentong bayan. Isang nilalang na nagbabagong anyo na pinaniniwalaang kumikitil ng buhay, lalo na ng mga buntis at mga bata. At sa lahat ng probinsya sa Pilipinas, Capiz ang laging naiuugnay sa kanilang kwento. Hindi lang isang uri ng halimaw ang aswang. Maaari itong maging mangkukulam, vampira, o manananggal. Sa araw, mukha silang ordinaryong tao, pero paggabi, nagiging mabangis na nilalang. Saan nga ba nagsimula ang alamat ng aswang sa Capiz? Ayon sa mga historians, nag-ugat ito noong panahon ng Kastila. Noon, liblib at misteryoso ang Capiz, tahanan ng mga babaylan at albularyo. Sila ang tagapagpagaling, tagapayo, at tagapamagitan ng mga espiritu ayon sa paniniwala ng mga ninuno. Pero nang dumating ang mga Kastila, sinubukan nilang palitan ang sinaunang paniniwala ng Kristyanismo. At para mahikayat ang mga tao, madalas nilang tinatakot ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga hindi nagpapabinyan o hindi sumusunod sa simbahan ay tinatawag na magkukulam o aswang. Ginamit din umano ng Kastila ang kwento ng aswang bilang sandata. Kapag may nagre-rebelde o ayaw magpabinyag, sinasabihang sila'y kakampi ng demonyo. Kapag may sakit o kakaibang pangyayari, sinisisi sa aswang. Dito lalo lumaganap ang takot at dito rin mas tumibay ang alamat. Kilala ang Capiz aswang sa kakayahan nitong magbago ng anyo. Minsan aso, minsan baboy, minsan tao. Ang pinakakinakatakutan? Ang manananggal. Nilalang na humihiwalay ang katawan para manghuli ng biktima sa gabi, lalo na ang mga buntis. Bakit nga ba Capiz ang laging tinuturo? Bukod umano sa liblib at punong-puno ng kagubatan noon, dito rin malakas ang tradisyon ng panggagamot
at ritual. Sa mata ng mga Kastila, kakaiba at di maintindihan ng mga ito, kaya't mabilis na nauugnay ang lugar sa Salamanca at Aswang. Hanggang ngayon, dala pa rin ng Capiz ang reputasyong ito. May ilan na tinatawanan lang ang kwento, pero may iba na parang naniniwala. At kahit walang konkretong ebidensya, patuloy ang alamat. Alamat man o katotohanan, nananatiling bahagi ng kultura at imahinasyon ang Capiz Aswang. Nasa likod ng dilim, naghihintay, at patuloy na bumubulong sa bawat henerasyon. Ang kwento. At yan, ang kwento sa likod ng aswang ng Capiz. Oo, aswang ako, girl. Aswang ka ngayon. Pero maaga pa. Hindi ka muna lilipad. Oo ba? Pero grabe. Yeah, actually, isa sa ang Capiz talaga sa places kung saan kapag sinabi mo ng Capiz, dyan yung naririnig ko, dyan yung may mga aswang. Yan yung mga aswang, mangkukulam, and so whatsoever man dyan. Pero hindi lang naman sa Capiz, actually, yung may mga ganyang kwento. Actually, meron. Exactly. Sa ano na lang, sa Pangasinan, sa ano po, I think sa Season, meron po doon yung isang nag-trending way back ilang taon na. Nag-trending na isang barangay kung saan meron daw kasing isang baboy or pusa, I think, pusa na bigla na lang nawala and bigla na lang lumabas daw ang isang tao. Okay. Oo, so doon din meron din sa Pangasinan na ganung ano, and yun yung parang hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan kasi nadadaan-daanan lang siya. Yes. Ako naman doon sa amin. Gugulat naman ako dyan. Ako naman, sa amin naman, ang kwento dun sa isang lugar sa amin, hindi naman siya aswang, pero more on yung manananggal, kasi di ba isang part pa yun. Pero hindi, wala naman, mga parang kwentong, kwentong baryo-baryo lang, pero still, nakakatakot kasi dun sa lugar kung saan dun nila nakita daw yung manananggal something. So, alam mo, hindi ako makapag-concentrate kasi alam mo bang tititigan ko tapos tititigan kita. Oo, pero kasing titigan. Alam mo, nag-evolve na ang mga aswang ngayon kasi before, di ba dapat gabi lang sila lumalabas. Ngayon pati umaga, tignan mo tayo nandito. Kaya ba? Naka-sunscreen pa. Naka-sunscreen na nga, nakapilik pa ba? Oo, pero ano na lang man yan, mga kwentong barbero, kwentong bayan, mga myth lang I think siya. So, pero pag tuwing Halloween kasi, hindi nawawala talaga yung mga gantong kwento kung saan hindi mabubuo ang ating Halloween kung walang mga gantong kwento. Yun. Wala sila yung mga karakter nila. Kaya, thank you po sa inyo sa paglabas ngayong Undas. Charot! Oo, wag po tayo, di bale na at amoy sibuyas at bawang naman po kami. So, ayos pa naman. Panggisa. Ikaw ba, ano ba yung parang kwento ngayon tuwing Undas or tuwing Halloween, yung talagang hindi mo nakakalimutan, ganon? Ako, siguro ang hindi ko hindi naman, wala naman ako masyadong kwento, pero tuwing Halloween kasi, mahilig akong manood ng mga horror movies. And then, gabing-gabi nun, ay overthink mo. Alam mo naman ako, overthinker. Tapos, may nahulog lang kasing baso. Sumigaw ako noon. Kaya, wala. Basta, hindi makukompleto ang Halloween mo pag hindi ka natatakot. Totoo. Sa akin, talaga, sa Pangasinan talaga. Kasi sa Pangasinan, kaming magpipinsan, kapag gabi, kailangan talaga lalabas kami kasi doon lang kami ulit magbabanding, ganyan tuwing galing Baguio City. Tapos, bakit may pa ganun? And then, after nun, parang syempre sa amin maraming kawayan, ilog sa likod. So, you know, the atmosphere talaga, na talagang there's something wrong, ganon. Na talaga, sa amin talaga sa Pangasinan, sa bahay po namin, may mga, sa akin lang naniniwala ako na may mga doon, may mga bad spirit or mga engkanto. Kasi before, my mom,
kwento niya lang nung kakapanganak niya lang sa akin before, nag-CR kasi siya. Ang CR kasi namin sa labas, di ba ganyan ang probinsya sa labas. And ayaw niya kasing kino-close ang door. So, naka-open lang siya. And sa harap kasi ng CR namin, merong puno ng avocado. Ang social naman ng bahay na ito. Avocado, hindi mangga, pero sa avocado. Tapos may nakita daw siya doong parang kapre na nakatitig sa Ayan tayo. Pag ako, ano dito, feeling ko, hindi lang sa, okay lang, dapat kulungan talaga ang bagsak ko. Hindi. Perfect! Oo, pero masaya ang mga ganitong kwentuhan talaga. Oo naman, talagang ito yung bubuo sa Halloween special natin. Yes, exactly. Tapos naman, yung mga bata ngayon, kasi parang na lang ang nangyayari ngayon parang sa gadgets na lang sila. Oo, Masaya po sometimes na magkaroon tayo ng mga bonding together with our pinsan, kung sino man dyan, tapos nagkwentuhan tayo ng gabi. Spirit of the Glass. Uy, ba? I know. Feeling ko I don't recommend Spirit of the Glass. Pero if you're old enough, then you can do that naman. Oo. Kaya pa bang itawid, Miss Angel? Oo, alam nyo po, hindi po ako nagkakape pero may sakit po ako sa nagugulat. Kailangan mo lang ng soft drinks. Soft drinks. Wala bang dyan? Kick. Oo, masaya. Pero at least, finger heart. Tara! Oo, masaya yan.